Barangay Siha, may isang simbahan na agad mapapansin kapag dumaan ka sa Barangay San Mariano. Hindi kasi ito parisukat o parihaba tulad ng karamihang simbahan. Ito ay bilog. At may kwento ng himala at pananampalataya sa likod ng kakaibang hugis nito. Kilala bilang bilog na simbahan ang San Mariano Chapel o mas kilala ng marami bilang Santo Niño Chapel. Matatagpuan sa Barangay San Mariano sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa loob ng maraming dekada, naging tahimik itong saksi sa mga panalangin, pangarap at pasasalamat ng mga deboto. Nagsimula ang kwento ng kapilyang ito sa isang simpleng donasyon. Ang lupang kinatatayuan nito ay dating pag-aari ng isang debotong pamilya na kalaunan ay binigay sa St. Rose of Lima Parish. Ang simpleng kapilya na ito ay naging lugar kung saan maaaring manalangin ang mga tao sa komunidad. Isa sa pinakakapansing-pansing katangian ng kapilya ay ang hugis bilog nitong arkitektura. Bihira ang ganitong disenyo sa mga tradisyonal na simbahan sa Pilipinas, kaya naman agad itong nakikilala ng mga dumadaan. Ang kakaibang anyo nito ang dahilan kung bakit tinatawag ito ng marami na bilog na simbahan. Tinatawag din itong miraculous dahil sa mga kwento ng mga deboto tungkol sa mga himalang kanilang nararanasan matapos manalangin dito. Dahil dito, patuloy na dinarayo ang kapilya ng mga taong naghahanap ng pag-asa, gabay at lakas ng loob. Noong taong 2000, muling nireconstruct ang kapilya sa tulong ng isang deboto na si Konsehal Antonio Tony M. Romero bilang pasasalamat matapos siyang gumaling mula sa paralysis noong 1989, isang pangyayaring itinuring niyang himala. Mariano Chapel is talagang lumang-luma na noong 1989. So that was the time na nagkaroon ako ng sakit. Na-paralyze ako for 3 months. So sabi ko sa mga magulang ko, dadalhin ako sa simbahan luma kada hapon. So almost a month, no, dinadala nila ako sa simbahan ng luma. Para siyempre, ang ugali ng mga Kristiyano is yung manalangin kapag may mga sakit nararamdaman. So, nanalangin ako doon. Sabi ko, tulungan niya akong gumaling. Tulungan niya akong lumakas ulit. At nangako ako habang ako'y nagdadasal na pagka ako'y lumakas, sisikapin ko na makatulong sa simbahan. At kung kaya kong ipagawa, reconstruct or total rehabilitation o basal na simbahan, gagawin ko. So, after 3 months, unti-unti, gumanda yung pakiramdam ko, gumaling ako. So, nung gumaling ako, nag-decide ako na mag-Manila. So, nakapagtrabaho ako doon, nakilala ko ang misis ko na siya talagang tumulong sa akin upang unti-unting makapaghanap buhay, makabangon. And then, nung panahon na 1998, bumalik na ako sa Santa Rosa. Yun yung time na binalikan ko yung simbahan. Sinabi ko sa aking mga kababaryo, na ipapagawa ko na yung simbahan. So, pinrograma ng 1998 ang simbahan ng San Mariano. Nag-start ng 1999, then natapos ng 2000. Then, nung matapos ang simbahan ng San Mariano, ang chapel, na-blessingan siya ng year 2000, December 26. That was my birthday. Simula pa noong mga 1960s at 1970s, kilala na ang kapilyang ito bilang lugar ng debosyon. Ayon sa mga kwento ng matatanda sa komunidad, maging ang mga magsasakang dumaraan dito tuwing umaga ay lumuluhod muna bilang paggalang bago magpunta sa kanilang bukirin. Sa bawat kandilang sinisindihan at sa bawat panalangin ibinubulong sa loob ng kapilyang ito, patuloy na nabubuhay ang kwento ng pananampalataya. So ang aking mensahe, hindi lamang sa San Mariano Chapel, kundi sa lahat ng mga tao na makikinig o makakakita ng kasaysayan ng San Mariano Chapel, pumapit lang tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa habang panahon, habang buhay, may pag-asa. Naging matibay ako sa pananalig. At ganoon din, nung ako ay gumaling, sinikap ko na makapaghanap buhay at magawa yung mga ipinangako ko sa tao at sa Diyos.
Isang simpleng kapilya sa Santa Rosa, Nueva Ecija, ngunit para sa marami, ang bilog na simbahan ay hindi lamang isang gusali. Ito ay tahanan ng pag-asa at himala.